So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, pang pitong battle review natin sa first round ng tournament ng 1UP Tournament 4 ng FRBL. So ito yung Garchi versus Joss, yung first 6 battle na nandito sa background natin. Uploaded na po yan sa channel natin. At kung tatanungin nyo ako, sa lahat sa anim na yan, kung ano yung may pinakamaganda, may pinakamalakas na battle, para sa akin yung kay Killua. Ang lakas ng buong all 3 rounds ni Killua, no? So para sa akin yung kay Killua yung medyo masasabi ko na nasa ibang level na writtens doon. Then next ko yung kay Jans, kaso nagkaroon ng konting stumbles sa performance si Jans eh. So ayun, sila si Killua at Jans ang may malakas na battle dito sa first 6 na review natin sa tournament na to. So ayun. So ngayon, pang pito, Garchi versus Joss, at alam naman natin na si Joss ang nag-champion sa 1UP Tournament 4. So, tignan natin. May mga napanood akong clip kay Joss laban niya kay Killua. Pero, sobrang konti lang yung pinanood ko doon kasi sabi ko ayokong makita kung ano yung mga banat ni Joss kay Killua. Pero narinig ko si Joss parang meron siyang parang meron siyang katunog no? So, tignan natin habang nagre-review tayo sa round 1, round 2, semifinals ng mga battles ni Joss. Tignan natin kung kaya ba nating malaman, ma-distinguish kung sino yung katunog niya na ibang battle MC, no? Then ayun, Garchi versus Joss. Nakita ko si Joss, debut battle niya. Ayun, tindi, no? Debut battle niya sa tournament agad, tapos nag-champion pa siya. So, tignan natin to. So, nakaka-excite yung battle na to. So, tignan natin to. Huwag natin patagayin to. Let's go, para sa inyo. Pointos, si Garchi, pinili na mauna. Si Joss, unang para kay Joss, para let's go! Let's go! Dagdag ko lang pala, si Joss, na-meet ko pala siya sa event ng Motus nung Sinag 4 November, at pinakilala naman ako ni Ryan kay Joss, pero that time kasi hindi pa ako napapanood ni Joss na pagre-review, kaya medyo hindi niya pa ako nakikilala. Pero thank you Boss Ryan, pinakilala mo ako sa bagong kampiyon ng tournament. Game! Garchi, kanyang ngalan. Pwes aking bar, titiinan. Yung guard, sisikipan. Pagbuka ng aking bibig, itong sigar, sisindihan. Merong sino ba yan? Si Garchi? Tang-inan, lupit nun. Yung undefeated at hustler pa? Paano di magiging undefeated? Isa lang battle niyan. Walang hassle. After debut battle ngayon sa FRBL, nasa tour na napili. Umaasang makuha yung 1UP to may mustache ni Luigi. Kaya what's up? 1UP, mustache ni Luigi. So, Super Mario reference. Ang ganda nun, no? Yung cigar sisindihan. Angas nung laro niya dun sa cigar. Tapos cigarette yun na cigarchi. Tapos biglang umaasa na makuha 1UP, mustache ni Luigi. So yun, reference na Super Mario. Maangas. Umpisa pa lang to. Malabong manalo sa akin tong walang malupit ang nalilinya. At sa inaasam mong 1UP, Luigi, wala kang kabutihang makikita. Walang papansin sa'yo. Tangin na, umuulan ng punchline na. Iisa-isahin pa ba natin to o antayin natin? I-overall na lang natin to. Kasi parang ilang lines pa lang yung nakalipas, ilang suntok na yung nagustuhan ko doon. 1UP, yun, di pa pala tapos yung Super Mario reference niya. Luigi, tapos kabutihan. Ganda ng laro niya doon. Dito, di kasi flow G ng XB. Mali ka lang binigay mo, di siya yung remote to test me. Puro joke na walang kwenta to ng corny DLT. Puro patawa yung round, parang emoji sa FB. Bakit? Tingin mo kaya mo kong puntusan ng mga barang mong patawa? Tingin mo papatok yan dito, parang dala mong palara? Tingin mo deserve mo mag-champion gamit ang mahila mong kataga? Kasi meron siyang mga katagang patatawanin ka. Tulad ng, ang taba mo naman, gravy na yung sweat mo. Yun ang concept.
Gravy na yung sweat mo? Sos Mariosep. Mm. Lotek. Rayan, sabi mo magaling din kaya di ko tinanggihan yung alok mo. Pes ngayong gabi makikita nyo sino mag-i-stand out. Ngayong pinatay yung manok nyo. Baluktot! Kaya sa mga nagsasabing siya ang bagong joker ng liga, bang! Jomer Galicia! Kaya buburuhan na si Garchi. Isisentro to sa gym. At pagtama na itong 48 ay bibingo na sa G. Sabay sasabo yung dugo. Slippery. Ngayong matindi hinain. At sa aking pag-slide sa FRBL si Garchi chinilasin. Oo, maglampalang kita. Tang-inan, lakas. Ang angas naman. Kahit balik ta rin tong gar, basahan ka lang. Pagkat siya ay tagpi-tagpi. Tang-inan, angas nun. Kahit balik ta rin tong gar, basahan ka lang, no? Pag binaliktad mo yung word na gar is rag. Basahan yun sa Tagalog. Tang-inan, lakas nun, pre. So, yun. Kung isa-isahin natin yung mga punchline na malakas na nagustuhan ko, parang masyadong matatagalan yung review natin, yung breakdown natin sa battle na to. So, pakinggan na lang natin muna si Joss dito. Mentot, kaya di magwawagi. Killing devil I'm Diyos, iba-ibang stilo, tinatahe. Hindi deserving pag-joke. Hindi mo ko kaya pusi, cut from a different cloth. O pusi ka. Kung tugmaan at bara, alam kong feel mo yung kilabot. Ngayong ililigaw ko na tong pusi kasi cigar, feel ko yung pinasok. Pusi, cigar, filled ko yung pinasok. Garfield, inang yan, grabe yun. Etong entry sa'yo pabor para matutong puminta. Pag walang kaamor-amor, lalong lalabo tumimpla. Maraming pinto paahon, dapat marunong uminda. Tsaka napagpasok pa sa door, matik duduguin ka. Kaya what's up, FRPL? Nandito na yung poging top tier vet. Low-king monster check agad pag copywriter wicks. Ang sarap sa pakiramdam. Parang Yossi after sex. Galingin mo mag-line up Rayan. Dapat good kid na yung next. Kaya Chanel, tama yung desisyon mo. Mahirap mag-angas sa tunay. Ikaw lang yung kilala ko na rider na sa pag-atras lang mahusay. Kaya sa'yo enter ko. Hindi mo deserve tong Holy Christ. Sa liga nyo, pag-enter ko, yung hype, just hold it guys. Magpaalam na kayo sa rider nyo. At sa kanyang boring vibe ngayong gabi ako mag-overtake at take over. Total, wala siyang solid line. Walang panat, Garchi! Tang-inan, lakas nun. Although yung last ilang lines yon, although yung last lines, no, kay Chanel tumama yun, pero kahit hindi na natin ibilangin yun, bilangin na natin yung mga tumama kay Garchi, too many. It's too many. Sabi ko nga sa inyo, di ba, kung isa-isahin natin yung mga lines na naging malakas o tumama kay Garchi, yung mga naging quotable, masyadong haba yung breakdown natin, pero okay lang naman, wala problema. Pero mas pinili ko na lang napakinggan, overall judging na lang natin yung performance ni Joss. Tangina, sobrang lupit nun. Actually, umpisa pa lang ng round 1 ni Joss. Sunod-sunod na yung mga wordplays, mga punchline, yung mga references, cigar, sisindihan, yung Garfield ko, yung ano, ang lupit. Basta ang dami niyang laro, ang dami niyang wordplays, ang dami niyang mga solido na punches. Yung ako na yung mag-take over, take over kasi wala siyang linya na solido. Tangina, ang lupit nun. Street science reference, no, sabihin nating road sa ano yan sa kalsada, yung yung straight lines, no, na bawal mag-overtake kasi wala namang tangina. Ang lupit. Hindi ko man masabi ng diretso yun, pero sobrang na-hype ako dun. Na-hype ako dun sa performance ni Joss. Galing. Props dun. Mabigat yun para kay Garchi, pero tignan natin, pakinggan natin si Garchi. No! Check! Lingid sa kaalaman ng karamihan, ang laban na ito ay dapat magaganap sa ibang bahagi ng Pilipinas. Di lang ako pinasakay ng eroplano pagkat may dala akong matalas. Malas mo na bagong hasa ang daladalang sandata na aking ipapamalas. Maling isipin na mahaba pa ang buhay pagkat ito ay aking matatabas. Maikli aking pasensya sa itinapat niyong kompetensya. Para ang isisintensya, parang may nakitang ebidensya.
Wala akong diferensya. Sadyang di lang marunong makonsensya. Bawat tinudura ang masa pulbura, ito ay pambura ng eksistensya. Mga tira o pang expert, walang effort sa inutil. Pinagpawisan to ng dugo. Mainit aking desert eagle. Bawat ratrat wasak lahat pagkat ako ay nanggigigil. Hanggat walang dugong pumapatak, tiyak na di ko ititigil. Ilalabas lahat. Technical wala to? Pagkat sinubukan ng kalaban aking tapang sa daan. Walang alak na sasapat para makatapat sa amat ko na tangan-tangan. May nakalapit na galit sa pait, di ka masasagip ng kabubuhan. Sa bawat hit balat, punit-punit, masakit-sakit ito sa kalooban. Ako'y napagkakamalang maangas. Okay, style ni Garchi. Technical pala si Garchi, no? Kasi first time ko mapanood si Garchi. Yun yung baon niya. Technicalities. Pero pakinggan natin to. Sa dalas kong makatama, kalaban ko may bulletproof. Tandang tinamaan siya ng bala. Kanyang shots, 47. Nagmarika parang kagiwa. Tapos sa lapad ka makikita, may kasama ng kandila. Yes! Makikitil kalaban ko! Pero di ka miss ng mama mo. Kung gusto mo ng peace o bilis, you will kiss na kama o. Sobrang bangis, walang mintis, isali mo na papa mo. Tapos magwawalis, maglilinis ako, lahat kayo maaabo o ano? Sasapakin kita ng malala hanggang ikaw ay mamaya pa. Ngayon wala na akong ibang ginagawa pa. Nag-iisip ako ng tama. May pambihirang pagkatao malaanghel na hindi pa nakikita. Magaspang itong ugali ko, itong mapapel makikitang nililiha. Mga tunog ng galit sa aking isip ay hindi magkakaaway. Sa loob ng bungo, nabubuo bago tumubo aking sungay. Sabog ako sa kaalaman, kaya mata ko ay mapungay. Libog ako sa karunungan, may mabubuong panganay. Sa bahay, nagawa kong makipagtalik sa ideya. Tumirik ang mga mata nang mapailaw ang bumbilya. Hinamon ako ng buhay at sa labas niya ako niyaya. Nawala ako sa pwesto nung ginalaw ko yung biyaya. Yo! Okay, yung writtens ni Garchi may pagka-zen look, no? Malawak, technical, no? Yung writtens niya. Yun yung napansin ko, may pagka-zen look, ha. Writtens, hindi kung paano siya mag-perform, ha. Writtens lang, writtens. May pagka-zen look, ganun kalalim, ganun ka-technical, okay? Ubod ng talas ang aking isip. Ako'y saksakan ng galing. Sa Tagalog, pinasayad ng banayan. Hagot ko, rubitusin. Sa akin ang panalo, masakit na matalo, ika'y magpagaling. Mapapansin ang maitim ko na balak na parang nikotin. Ang ina mo yun. Okay, so malayo yung na ito. Malayo yung magiging gap na ito para sa akin. Kasi yung kay Diyos, sabi ko nga, umuulan talaga ng mga references doon, ng mga wordplays, ng mga punchline, ng haymakers. So kabaliktaran yon ng naging performance ni Garchi, kasi umpisa pa lang ni Diyos, no, parang 4 lines pa lang ata yun, tumama na agad yung isang haymaker niya. Tapos naging sunod-sunod na yon, naging kaabang-abang na yung mga susunod na mga punches, na mga punchline ni Diyos. So para sa akin, doon lumamang si Diyos, eh. So ang daming quotable line ni Diyos. Sabi ko nga, it's too many to mention. Effective, sobrang effective ni Diyos, sobrang hype niya yung crowd doon, sobrang bigat nun, tumama lahat yun kay Garchi, direkta yun. So I'll give it 10 para kay Diyos. Si Garchi naman, sabi ko nga, may pagka-zen look yung readings niya, yung technicalities, yung lalim, di ba? May pagka-zen look, eh. Pero medyo nakulangan lang ako kasi para sa akin pwede siyang gamitin sa ibang battle MC, no? Pwedeng gamitin niya kahit hindi si Diyos yung kalaban niya. So ganun yung nakita ko. So malayo yung gap ng round 1 nila para sa akin. Sobrang daming haymaker, punchline ni Diyos. Kay Garchi, si Garchi naman medyo taliwas, no, yung mga bara niya against Diyos. So it's a 10-7 para sa akin. Lamang na lamang si Diyos doon. Para Diyos, let's go! Tol, nakakaperwisyo ka na. Wala ka sa wisyo, tanga. Akala ko wis at wit yung dala, fit na Uniqlo pala. Kita niyo naman, di matangging si Saki yung pinagkuwanan nitong putang mandaraya. Zaki? Hindi ko nakita si Zaki sa kanya. Okay?
Siguro yung boses siguro. Pero mas nakita ko kasi yung writtens eh. Yung writtens niya may pagka Zenlock eh, malalim eh. Pero siguro sa boses, sasabihin ko sana kanina sa boses kung paano siya mag-deliver, parang Lanceta eh. Lanceta, sino pa ba yung mga ganun mag-deliver? Lanceta, Invictus, sino pa ba? Zaki yun, sige, sa Zaki. Sa performance lang, sa boses lang. No, sa boses lang, guys. Iba, marami pa akong mga basta una-una ko napansin yung writtens niya parang may pagka-Zenlock na technical tsaka malalim. Yun. Pero pwede na rin panlaman tiyan yan, total sa supyan ng gagaya, halata na. Kahit yung mukha Sa supyan ng gagaya? yan, total yung pinagkuwanan nitong putang mandaraya. Pero pwede na rin panlaman tiyan yan, total sa supyan ng gagaya, halata na. Kahit yung mukha saking-saki, oh. Kung may Zaki Supyan, no? So, yun yung last name ni Zaki. na, kahit yung mukha saking-saki, oh. Kung may kukumpara Pobre. Kahit yung mukha saking-saki, oh. Kung ikukumpara tayo, malamang yung bitch ako. Ulol, di ka bagay dito, bumalik ka dun sa isla mo. Ako'y pambato san man, babangon hanggang manalo't matanghal na pagkakamalanding Muslim kasi Allahu Akbar. Sibak, itong banod at sarap as ng Muslim ang tangan-tangan. Bes itong nais na mag-fasting, pinapatay ng dahan-dahan. Ganun, sinisigawan ka dapat, yung sayo hinihingap. Habang sa akin pamatay na para kang ginijihad, sa akin na weak, yung written. Yung bitch, yung feeling bad boy na baller pero walang Detroit defense. Kaya kung mag-aalas saki-saki sa isaki na maangas, malas mong kontrolado ko ang pacer, ito ay malisin na palas. Bakit? Pag kinuyog ka dito, papalag ka. Hindi, syempre papalag yan. Kasi nagbubuhat na siya. Kaya di malabong tong si Gago, flex na at pabida. Ako pag kumanggulo, delikado at gets agad yung rima. Puro gym ka lang naman. Kaya imbis solidan humina, yung linya niya tila, sa kakabuhat niya ayan, rich na pagtumira. O di na maintindihan yung tira. Parang ang Eva tumumbok, katawa-tawa na puro muscle, pero maselan sumuntok. Kaya lumok ka nang iiwan. Ako sasapak, malaki lang yung katawan, pero takot yan sa box. What? Kahit suntukan na sulatan, wala ka pa rin itong pakatama. Nakakatawa siya yung bodybuilder, pero hirap mag-construct ng bara. Lakas nun. Paano tayo maniniwalang siya'y nagbubuhat ng mga pounds kung wala nga tayong nakikitang bar sa mga rounds? Baka sabihin naman siya'y Tangina mo. nagbubuhat. Wala, ang lakas talaga. Ang lakas talaga. Tanginang yan. Tangina, eming bitaw. Wala nga kaming makitang bara, kaya yung Lupit nung bara na yon, no? Yung paano kami maniniwala na nagbubuhat yan kasi dun sa bar walang rounds na. So reference ni Diyos dun yung barbell or dumbbell. Ang lakas nun, pre. bar kayo nag-found, tapos ngayon mga rounds ng mga pounds. Kung wala nga tayong nakikitang bar. Sa mga rounds. O baka sabihin naman siya'y lightweight magbuhat. Tangina, eming bitaw. Wala nga kaming makitang bara, kaya yung bar kayo nag-found, tapos ngayon biglang litaw. Porkit malaki na yung katawan at kaya mabigat buhat. Ulul, nagpalaki ka lang ng katawan para pagtakpan iyong mahinang utak. Kasi choker tong tanga. Madalas siyang makalimot ng mga praise sa battle. Kaya di ako magtataka kung makalimutan niya na rin yung mga say niya sa akin. Kasi makakalimutin hanggang tinanggap niya na lang na his brain can process at napag-isipan na lang niya na mag-gain ng muscles. Tapos sasabihin mo, yung maximize space, itanong sa Brit mo, ulul, matakot ka, there's no way. Kaya mo lang nasabi na yung maximize space kasi wala nang pumapasok sa storage. Habang ako, ace, marunong sa baraha, kaya kalaban binabalasa. At sa aking title run, aking cardyong pinapagana, gantong shit, pinomina. Kapag nag-hit, erogi ka. I don't think he knows jam nitong si Chip Ilomina. Kaya round mo na, pwede ka na mag-joke at mag-joke bago ka magmukhang tanga dun sa may gilid. Tandaan mong hindi choker si Saki, binigyan lang siya ng karapatang manahimik. Wait, kasi sa ender ko kanina ako hindi mapalagay. Kasi kay Chanel natapos at doon pa natangay. Pero kahit sa rider o gymrad nyo pa ako itapat o isabay, isa lang tinitiyak ko, sa way sila mamamatay. Mga nang banat! Okay. Babulgamatayin daw si kay Diyos, no? Pero, ayan.
Okay. Round 2 ni Joss, compare natin yung round 1 and 2 ni Joss, no? So, para sa akin, mas powerful yung round 1, no? Parang umpisa pa lang kasi ng round 1 ni Joss, andun na agad eh. Parang first 4 lines sa mga setup niya doon, may suntok na din. Pagdating sa Haymaker, naging solid yun. So, yun, naging kaabang-abang yung mga next lines ni Joss dun sa round 1. Sa round 1, nagtuloy-tuloy yung mga Haymaker, punchline, mga mabibigat na suntok, yung mga direkta kay Garchi. So, sobrang nagustuhan ko yung round 1. So, syempre, coming to round 2, I'm expecting na mas mahigitan niya yung performance niya dun sa round 1 or maitatabla niya yun, no? So, malakas pa rin naman yung round 2. Hindi ko naman sinasabing mahina yon, pero may kulang lang compare dun sa round 1 niya, no? Siguro kung ito yung naging round 1 niya, tapos yung round 1 niya kanina, yun yung naging round 2. Naging naging paangat para sa akin. Pero syempre nagkaroon na tayo ng reference na dapat ganito kalakas yung maging performance niya para sa perfect score. So para sa akin medyo humina ng konti. Siguro ilang mga Haymaker yung medyo hindi ganoon kalakas. Yes, may mga na-react ako na malakas na linya, pero para sa akin hindi siya ganoon ka impactful or hindi siya ganoon ka lakas para pumantay dun sa naging performance ni Garchi ni Joss rather. Ni Joss yung round 1 ni Joss, no. So pakinggan natin yung round 2 ni Garchi, then saka natin i-power scale. Ang pinower scale ko lang naman dito is yung round 1 ni Joss tsaka yung round 2. And para sa akin mas malakas yung round 1 ni Joss doon. Ayun. Yung round 2 ni Garchi pakinggan natin, pero itong round 1 yung round 2 ni Joss para sa akin pwede pa itong mabaliktad. Hindi siya ganoon kapulido. Mas pulido yung round 1, no? Mas pulido yung round 1. Napaka-solid ng round 1. Sa round 2 medyo nakulangan lang ako sa mga sa mga effective lines, sa mga Haymakers. Pero yung round 1, dikit-dikit kasi yun eh. Okay, so ang pinaka nakita ko dito, yung round 1 sobrang dikit-dikit na mga suntok niya. Then round 2 parang after ilang linya pa, next yung punch, 'di ba? Halimbawa, sumuntok ngayon, ilang lines, tapos suntok ulit, tapos ilang lines, suntok ulit. So parang nagkaroon ng gap yung mga punches. Unlike dun sa round 1 na dikit-dikit. So yun yung napansin ko. So Garchi, tignan natin. Garchi, let's go! Sasapitin malagim pag ako ay tangkain. Nakakapagpabagabag. Sa nagdidilim kong paningin ay walang nakakapagpaliwanag. Kalaban ay iwan, hindi niya kayang sabayan ang aking pamamalakad. Kamatayan ang kabayaran talaga naman sa kasamaan ng aking palad. Libre lang mangarap. Ang kaso, nakatapat mo'y di ka libre. Mga linya kong dala ay maganda. Balahibo to ng tigre. Di mo mahipuan ng tagumpay. Ani mo kamay ng isang madre. Laway ko'y makasalanan. Kasinungalingan lang ng pare. Yo! Malakas at magaling sa inyong paningin kahit di ipagsigawan. Rinig ang yanig sa buong daigdig na hindi pangkaraniwan. Sa pinakitang pamantayan, ang kalaban sa tabi ay nahihiwagaan. Ako'y may katangian ng hangin ng kalikasan. Hindi ako nahihinaan. Ibang klaseng may kapal, mas brutal pa kay Baal. Dito marunong magdasal, ako'y ganap na animal. Naamoy mo aking tapang, pues ang lagay mo kritikal. Sinusira kanyang baga, ako'y delikadong kemikal. Nagliliyab kong kaalaman, ito'y hindi nahahawakan. Langoy sa kalawakan, ng apoy dagat-dagatan. Ika'y napagkamalangkalan ng aking mapag-initan. Ako'y ikot ng mundo, ito'y hindi napipigilan. Gusto ko ng single mother, pero di mo kayang maging father. Shota mong si Alma sirang-sira, like she doesn't even matter. In the end, napagana ko yung ilaw ng tahanan. Paliwanag ko lang, brother. Aking power may kalakasan pang kalahatan. Universal aking charger. Electrifying aking baon. Kaya wag kang makampante. Nang lumanding aking linya, ikaw ay nakuryente. Nabiyak kita sa lente. May sakit na iniwan permanente. Ika'y may hiwa na matapang inakalang Sara Duterte. Yeah. Okay. Yo!
Ikay mahiwa na matapang inakalang Sara Duterte. Yo, all eyes on me! Tawagin mo kung Machiavelli. Nang mag-isip akong malalim, nakita ko aking sarili. Parang bituin ako ay sa taas palagi nananatili. Dito Marcos o Makaleni, ako ay makasarili. Malagobyerno kanyang proyekto, walang magandang aasahan. Pagkatalo ko dito may kahirapan, kalagayan ng kamay nilaan. Nais ko magbahagi ng talino ngunit kalaban na tabunan. Ngayon tinatapos ko ang Diyos na laway lang aking puhunan. Hawak kanyang buhay sa aking mga kamay at walang awang maibigay. Sa alibuyak na sarili mong bangkay, nangangamoy ang tagumpay. Okay, so same story, same attack, same power, same energy, lahat same dun sa performance ni Garchi sa round 1 at sa round 2. So nagantay ako ng isang linya na pwedeng magbaliktad sa round nila, pero anong nangyari from start to finish, nagantay ako, pinakinggan ko, pero ayun, wala. Para sa akin, talaga pwede siyang i-apply sa, pwede niyang gamitin yung mga verses na to kahit hindi si Joss yung kalaban, no? Ganun yung dating niya sa akin. So si Joss naman, sabi ko nga, humina man yung performance ni Joss in terms of punchlines, haymakers, kanya pa rin yun. So it's a 9-7. Wala na ako masyadong i-explain kay Garchi. Yung kay Joss naman, na-explain ko na kanina. So 9-7 in favor of Joss. So 19-14, 5 points ahead si Joss dito. So round 3, pakinggan natin. Joss, let's go! Yun na yung par. Universal charger daw siya, bakit wala kang bar? Tuwing mag-i-spit yung kalaban neto, pangiti-ngiti, akala mo nang i-small ng buga. Pangising-gisi, feeling ghetto, wag ako tol, ano ba? Nilalabas-labas yung dimple, dapat sa'yo tol, mauga! Gusto mo ng dimple? Ito bullet hole sa mukha! Yun na ba yung meta? Ba't parang di naman nakakasyak yung essence? Pes ngayong kachat mo na tong box, ngayon ka mag-bump ng message. Pagkat Barack Obama, aabutin ka delegates. Pagkat Barack Obama, aabutin ka president ang dala ko. Rambo kaya takbo, run bro. Pero kung di ka lisensyado, hulitong, nan bro. Sa suntukan, John Jones. Sa tapuan bar, bosa kahit banda, ikibata pa ako, Django. O kahit banda pa usapan tol, ikay wakpat banban. Si Kuya L kahit may case sa sponge ko lang yan. Oo, kulang pa yan. Nakapasok ka lang dito, tingin mo magiging pro ka na? OP sa bars! If he think you going pro, iko-copy paras! Gusto mong maging pro? Hiling mo tinasahan? Kingin na yung 300 nga na kota ni hindi mo mabayaran? Di pala nagbabayad to. Tapos ako pa yung Dennis, puta. Sa pro, di na nagbayad na parang Dennis Julia, Prod, Dennis Julia, never mind. And tingin mo, aangat ka dito? Basta mapulap with Arctic. Barko aangat sa flood at mabubuyan si Garchi kasi sabi niya, batang kalsada nga lang ang bituka. Uloy, nakatira ka nga sa may gate yung village. Kaya huwag kayong magtataka at madaling ma-fake ang image. Eto na ang leakage. Siya ay nagpapakapur, pero sa aircon nagpakasasa. Feeling hari ng streets para yung linya makamasa. Kaya what's up, fog? Feeling gangsta ka budoy. Siya ay nagpipilit na tog. Napasama ka tuloy, di umanoy. Gagamit ng linyang jargon, sasabit at linyang random, papapit at skill for fandom, ang tanging talent ng actor. Pinipilit mong mag-shock value, mga palo mo. Editor ka. Pues etong editor, di malabong makitil, siya'y tutupukang masakote. Etong pilit pinupunan yung kulang, bubuhusan ng adobe. Ano pre? Pumalag ka ngayon sa Diyos na sa words ay palaging obsessed. Etong editor ay mamasakir. Yun ang graphic content. Kanyang branding low-tech. Ako pag gumera, Hercules, yung scheme ko malagad. I got this massive burn tools na hindi mo madadodge. Apoy kung apoy. Fire kung fire. Bawat punch ko bumakat. Mala Tyson's prime, kayang kaya tumaboy. Cause line so fine, kaya rin sa tag tumapat. I get eyes on price. No lies. Kung tayo tawagan natin, G. Sige, G, punta ako. Takit sa location. Ito, pag tinanong nyo, brochure. Para magtitinda ng Avon. Tailored, mga tugma ko. Brochure, kaya okay. Kaya na yung tinatarget ng maigi. Nakakatawang puro brochure pero di ma-market yung sarili. Ako hari, ikaw alipin. Magkaiba tayo ng bentahe, ako sa malayo dadalhin. Nice. Hindi ka ma-market ng brochure mo,
Well, ibahin mo tong dala kong magazine. Kaya ako'y kikilos ng marahan. Sa ganong anyo, matatandaan. Etong bano, mamanmanan. At pag-take nung tumunog, basyong mararamdaman, ganun pa man. Wala akong sasayanging oras, time is precious, Odimars. Papatayin tong banal-banalan na mayaman, oligarch. Kaya sa round 3 na itong show, ako ay tila ligaw. Napadayo para mag-grow kasi matibay bitaw. Etong bro, nung ako nasilay silaw. Kasi kung hilig mo ang bro, edi ang kilay ikaw. Etong pinakitaan ko kayo. Bro, kill ay ikaw. Okay, kilay. Nice. Sulat na kahit sa motos palag. Rayan, kala ko may Rayan ni laser focus, wala. May energy high, magkaiba tayo na ko. And it can be light, hinaan ako. And you can defy aking kayang bato, kaya let there be light, malinawan kayo. Time. Okay, round 3 ni Joss para sa akin, to be honest, medyo humina yung round 3. In terms of, same. In terms of punchline, same makers. So, pasensya na, nag-corrupt yung file. So, kaya medyo na-pause. So, balik tayo. Okay? Balik tayo sa review dun sa round 3 ni Joss. So, ayun. Sabi ko nga, dun sa round 2 ni Joss, medyo humina siya compare sa round 1. Then, pagdating sa round 3, naulit yun. Kaso nga lang, mas naging, mas naging dragging yon, mas humina yon compared dun sa round 2 niya, no? Okay sana kung naging kaparehas yun ng round 2 niya, eh. Okay sana yun. Naging naging pumantay pa sana sa round 2 na performance ni Joss, pero anong nangyari, mas para sa akin mas mahina yon compare dun sa round 2 na pinakita niya. So, pinakamalakas na round ni Joss para sa akin is syempre yung round 1. Then pagdating sa round 2, humina yon compared dun sa round 1 niya. Then round 3, mas humina yon compared dun sa round 2 niya. So ganun yung graph ng performance ni Joss, pababa siya. Pero malakas pa rin naman yung round 3 ni Joss. May hinahanap lang ako ng mga effectivity. Nagkulang kasi sa effectivity si Joss dun sa round 3, no? Or siguro masyado lang malakas yung round 1 niya para yun na yung naging standards natin sa performance ni Joss, no? So, yung round 1 ni Joss, sobrang perfect nun, sobrang ganda nun, sobrang lakas nun, sobrang bigat nun. So, syempre, ganun yung performance ni Joss. I'm expecting na round 2 and 3, same ng level ng power ng energy. So, medyo yung round 2 niya, medyo one step behind. Then yung round 3 niya naman is parang 2 steps behind yun compared dun sa round 1. So, ayun. Malakas pa rin. Medyo kulang lang sa akin. So, round 3 ni Garchi. Pakinggan natin. Garchi! Boring! Ang boring! God damn! Mataas sa aking tiyak na mabigat akong kasama na parang hinaing. Nabibiyak ko ating lupa sa lakas ng aking dating. Sumabay ka. Tain na para talaga siyang si Zenlook. Yung ratings niya talaga parang si Zenlook, yung mga ganong linyahan. Zenlook eh. Pa sa akin, sa tagumpay kong lalakarin, nang paandarin ng kapalaran, ika'y sumailalim. Mataas sa aking antas at hirapto sa pag-akyat, pagkat pinubuhat mong bangko ay hindi sumasapat. Mataba ka na pre, katasbayan ng battle rap, pues wala pa rin silbi dahil ang utak mo payat. Kahit ibuhos mo lahat, wala pa rin tindi. Diyos ko, sobrang kalat, parang nasagi na kape. Mainit na handaan, isang kalokohan ang magbati-bati. E di parang pizza tong kalaban, ilalatag ng hati-hati. Dinamitan ka para pagtakpan ang pagkatao mong huwat. Hoy tao, wala kang matatago, ang katotohanan ay hubad. Mayaman ka sa kasalanan, kaso wala ka ng pambayad. Sa kamahalang ka may atraso at hindi ka makakatawad. Sagad sa kalungkutan, kawawa ang buhay mo, abnoy. Sa bumaba mong luha makikitang, dun ako'y lumalangoy. Sanay ka na sa kabiguan, pues tutuluyan kita, boy. Ito'y posporo sa Malboro, iba ang lasa ng apoy. Kahoy ka sa kagubatan na sinilaban ko pampainit. Di ka na tinatablan pa ng awa. Sa sakit ka na mimilipit. Tinawanan ko tong mangmang. Gusto ko lang na maisingit.
Nang masunog yung balat, pumantay lahat sa kulay ng iyong singit. Sunog ka hanggang dulo, parang huli na sigarilyo. Tabako, di na babawasan sa lusog nitong sintito. Salita ko'y katumbas ng tagapagligtas na ebanghelyo. Kakaiba aking estilo, galawan ni Jesucristo. Nag-cruise sa ating landas at nakapako, halata akong di katao. Laki mong basura sa kultura, siguradong di malabong maisako. Sa entablado ay makalat, walang awat, kaya't aking nilampaso. Sa inis ay mabilis kang trinabaho, pinalaho na parang sindikato. Hanggang sa kamatayan ay asahang malamang kasama mo ako. Iihiyan ang libingan at kalaunan, tutubuan ng masamang damo. Taimtim kong itinanim ang galit at itong pasabog pinatubo. Pinayanig ang daigdig ng maalog. Pangarap mo ay pinaguho. Parang eskwelahan, sa akin ka magtatapos, yan lagi mong alalahanin. Aking tinitiyak na di ko to anak, pagkat ayoko na buhayin. Really, pag nawala ka sa sarili ay di ka namin hahanapin. Lalabas mananatiling malakas ako, ang Diyos na kikilalanin. Time! Time, mag-iay, pagsalapan nyo! Yo! Okay. So, ayun. Para sa akin, kung ano yung pinakita ni Garchi sa all 3 rounds niya, ayun din talaga yung doon nag-focus talaga si Garchi kung ano yung style niya, no? Hindi siya umatake ng iba, hindi siya pumasok sa mundo ng jokes, ano pa man. Basta ang nangibabaw lang talaga yung technicalities niya. Technicalities malawak, mga references na alam mo yun, mga malalalim. Kaya nga sabi ko sa inyo, para siyang si Zenlook yung ratings niya parang kay Zenlook kasi ganun yung naririnig ko kay Zenlook, 'di ba? So ayun, yun yung naging performance ni Garchi. So all 3 rounds ganun, and para sa akin yung style na ganun is hindi siya naging epektibo against kay Joss. Then humina man yung naging performance ni Joss from round 1 to 3, pero para sa akin sa effectivity ng mga linya, effectivity ng mga punches ng mga haymakers, mabibigat na haymakers ng mga punches, lamang pa rin si Joss doon. So consistent si Garchi from round 1 to 3 kung ano yung pinakita niya doon, kung ano yung atake niya doon. Yun at yun lang din talaga yung pinakita niya sa atin. So bibigyan ko ng 7 points all 3 rounds si Garchi doon. So I'll give it 21 overall. Then si Joss 10-9-8 siya kasi para sa akin naging pababa. Nagkatalo sa nagkatalo sa mga haymakers Umonti yan Round 1 solid, tuloy-tuloy. Round 2 parang may mga gap bago sumuntok ulit. Then round 3, ang layo, sobra na ng gap bago nang suntok ulit, tapos gap ulit, tapos suntok ulit. So malayo na yun. So naging pababa man yung performance ni Joss sa akin in terms of punchlines, haymakers. Para sa akin, kanya pa rin yun. Dahil mas naging effective pa rin si Joss compare kay Garchi all 3 rounds. So 27-21 in favor of Joss all 3 rounds. Yo! Bloodline of Party League! Ang laban, Garchi versus Joss! Mag-ingay sa pambes para sa laban nyo. Nagustuhan nyo? Yeah! Maraming salamat palagi sa Safe House. Sige bago natin para kay Joe! Pero ang boto ng hurado, 5-0 para kay Joss! Yun. So 5-0, Joss, unanimous, kanya talaga yon. Judges. Maraming underrated na lines. Pero para sa akin, pasok yun. 80-100. Joss, pero props ko. Blazer nga pala, boto ko si Joss. Round 1, ang ganda kasi nung angle niya dun sa pangalan na nabuo, yung cigar, si Sindihan, Luigi Angle, 1-up, kabutihan, Yun, solid yun. Tapos minak niya yung Raby, Sos Mariosep, si Garfield. Solid yung mga pinapasok niya, solid yung linya. Si Garchi, mahusay din, sobrang poetic niya sumulat, yes. mahusay, na-present na maayos yung mga material niya.
niya, kaso yung round 1 niya may stutter. Kaya matik nakuha na kagad ni Josh yun. Tapos sa round 2 naman, yung angle sa pagbubuhat, sobrang on point niya, tumira. Tapos ang ganda ng angle niya nung sa yung mga pagkakakonstruct niya rin ng wordplay solid. So si Garchi, sobrang lyrical pa rin. Kinulang lang talaga siya sa rekta na angle. Yes, totoo yun. Para sa halaman talaga. Katulad yung binanggit niya ng bandang patapos na nagkamay jowa. Pero yung round 2 ni Garchi, maganda yung pagkakasarado niya nung round 2. Tapos round 3, aggressive na simula para kay Diyos. Tapos mahusay din yung pagkakasalansa ng rhyme scheme, yung brochure sa Avon. Tama. Di na i-market ang sarili, nalalaro niya maayos yung angle na napipili niya. Si Garchi ganun pa rin, round 3, solid, metapora, ganda nung art na pinapasok niya sa lyrics na nabuo niya yun. Pero kay Joe Gration to music. Strengths muna. Strengths ni Garchi. Lyrical. Nabanggit nga ni poetic yung bars niya at saka grabe yung exhibition niya ng paggamit ng salitang Tagalog. Oo. Kung battle rapper ka, alam mo na mahirap yun kasi given na mas madali kumuha ng references kapag sasabihan mo ng English. Given na nakapag-produce siya ng ganung content and material na mostly, siguro ko yung i-ratio ko yung 90% ng rounds niya. So napakaganda nun. And kay Jokes naman, wala akong makitang hole sa performance niya. Sobrang complete. Kung meron lang siguro dapat pang actually wala eh. Wala akong masabi na sign or factor na dapat niya pag-inom. Napakaganda ng content, presence niya, kung paano niya binitawan lahat ng course, completeness. Kaya binoto ko rin si Jokes sa battle na to, siguro kasi mas direct. Yes, mas direkta. Tama, Tama. tama. Hindi kagaya ni Garchi na karamihan din sa mga bars niya parang pointed towards him. Parang in-explain niya kung gaano siya kagaling na makikita naman natin sa magaling talaga siya, pero parang hindi na dapat dalhin sa battle yun. And I hate comparing MCs, pero masasabi ko talaga na very science-esque yung style niya talaga. Siguro lang hindi lang favorable yung matchup sa kanya, kaya siya natalo. Pero magaling sila parehas. About ako kay Joes, congrats pa rin kay Garchi. Okay. Malinaw. Binoto ko si Joes. Parehas naman okay. Pero kung sa tournament talaga siya, mas battle-wise yung kay Joes, punchline. Siksik. Yung buong round niya, sakto yung buong haba. Puro punchlines, tapos may rebat pa siya kada tapos ng round. Okay din naman yung kay Garchi, ang kaso medyo para sa akin, hindi ganun ka naging effective. Yes, hindi nga naging ganun ka-effective. Yung medyo yung body language na din, kumatalikod siya, medyo siguro na-awkward na siya dun sa silence. Pero yun, magandang laban. Ayun nga pala, nanonood ako ng videos. Okay yung mga bodyguard, kaya ba sila ng estilo, consistency, halos parehas din sila kung paano sila pumigaw. Malalim yung mga bodyguard, malalim yung interpretation ng tao. Tsaka kung nag-technique talaga, makikita mo yung sa mga sigar sa pangalan niya. Mga name, oo. Walang starter, kung ano naman pag-tournament yung baon. Parehas yung manalos naman si Garchi na pag-tournament yung baon. Pero mas effective si Diyos. Kaya sino parang Diyos, pero siya ka rin. So, ayun. Malino naman yung naging explanation ng mga judges natin about dun sa battle. Naging one-sided talaga yung battle na to. At kung ano yung na-comment ko, kung ano yung breakdown ko dun sa rounds ni Garchi, yung masyadong malawak, technical, nasabi yon, lyrical, nasabi yon. Yung sa Diyos naman, mas naging effective siya. Sumusuntok talaga eh. Kada setup may suntok na, lalo na yung round 1 niya, sobrang solid nun. So kung ano man yung mga comments natin sa both MCs, nasabi yun ng mga live judges natin. So dun pa lang panalo na tayo dun, props sa atin dun. So ayun, yun yung pang-pito na review natin sa 1-up tournament, round 1 ng 1-up tournament. So mamaya kung may oras tayo, tapusin na natin yung first round ng tournament para sa next na review natin is quarterfinals na. Okay? So Pandope versus Good Kid na lang yung natitira na battle. So tignan natin kung anong klaseng battle naman yun. Pero congrats kay Joss, one-sided yung battle. Para sa akin, kuwang-kuha niya talaga yung battle na yun. Kaya
Yun lang. So, kita-kits tayo sa Pando vs Good Kid mamaya or baka bukas. Not sure, pero let's see, no? So, kita-kits tayo dun mga kumag. Peace out.